morning flight, kiss goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night, where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me. Sa pumili na snake card, ito yung reading. Tingnan natin kung anong karma ng inyong tao sa pagiging controlling and manipulative. I feel na kung sino man ito guys, gumagawa sila ng kalokohan para kontrolin yung lahat. Itong taon na to, gumagamit siya ng mga curses. Pero I feel na yung curse nila ay magbabackfire din sa kanila pagdating ng panahon. I-clarify natin yung cards. I feel na lagi silang minamalas. Parte daw yun ng kanilang karma. I'm sensing yung kantang, if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. Baka yun yung hinihiling mo kasi kung sino man to, nanggugulo siya sa inyong buhay. This is a heavy black magic user. At yung basa niya masaklap kasi kaibigan niyo pa siya. Tapos ginagawa niya yung ganitong bagay na di mo akalain na gagawin niya sa inyo dahil yun nga magkaibigan kayo. So anyway, yung karma niya, people will break free from their curse, as you can see here. Yung karma niya, magkakaroon siya ng stress sa kanyang buhay at ma-overwhelm siya. Kasi yung karma na parating sa kanya ay hindi lang isa kundi madami. Okay? So, makakalaya yung mga tao na kinukulam niya kasi hindi siya makakulam sa dami niyang problema. And then, next thing that we have is this one. Isa rin sa kanyang karma, yun nga nahabol siya ng kamalasan at mabilis siya madisgrasya. As you can see here, at mabilis din maubos yung kanyang kayamanan. Akala niyang balansa siya sa pera, pero baka isa sa problema niya is marami siyang bayarin. Kaya instead na makaipon siya, napupunta lahat sa bayarin. Ngayon, susunod natin is confidence and this. So, I'm sensing here na mataas ang kanyang pride. At dahil sa taas ang kanyang pride, marami siya nagagawang kalokohan. At dahil doon marami nainis sa kanya at kailangan niya mag-apologize. And I feel here, dahil sa masyado siyang confident, isa sa kanyang karma ay gagawin siyang humble ng Panginoon. To the point na kailangan niya mag-apologize. Next that we have is this one. Isa sa kanyang karma, iwasan siya ng mga tao kasi siya ay black magic user at dahil doon magkakaroon ng changes, magiging mag-isa siya kasi galit sa kanya yung mga tao, ipa-block na siya ng mga tao. I'm sensing as well evil spirits. Isa rin sa kanyang karma guys, dahil nga black magic user siya, so napapaligiran siya ng mga evil entities. And this is the next one. Isa rin sa kanyang karma is that makikita niya yung mga tao na binibiktima niya na magkakaroon ng blessings at pinaprotektahan ng Panginoon. And makikita niya yan sa social media na isa na maging masama yung buhay ng mga biniktima niya, naging maayos yung kanilang buhay.
I feel na bumabaliktad yung spell work. Or bumabalik sa kanila yung spells, okay? So, anyway, isa rin sa kanilang karma, may kita nila na nagpapatuloy sa buhay yung mga taong binibiktima niya at focus sa work at hindi sa kanila. Isa rin sa kanyang karma, guys, ay mapapaaway siya. Okay, and I'm sensing na yung mangyayari dito is dahil hindi yung mapekto yung kanyang spell work, kailangan na niya manggulo sa buhay ng mga tao. Okay, kasi I'm really sensing here, yung kanilang vibe is evil talaga, at saka kung hindi gumagana sa spell work, nanggugulo sila personally. At I feel na dahil sa kanilang panggugulo, magkakaroon ng ideya yung mga tao na sila pala ay masama at against sa kanilang pag-asenso. Nahuhuli sila na meron silang crab mentality issue. So, ito yung card na pinili mo, which is the snake. It says your competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, and the other woman. So, yung karma nila, basically, ay pipigilan na sila ng mga tao. Okay, kasi I really sense na ibabalak na sila ng mga tao ay na makipag-usap sa kanila, yung iba sa kanila ay magkakaroon ng away kasi mapapansin ng mga tao na sila ay may mentality issue. Nakita na nila yung tunay na ugali. Kaya iwasan sila ng mga tao, as you can see here. So, anyway, let's see what we have. I feel na masyadong controlling yung inyong tao. So, we have the open in reverse. So, obviously, bablock siya ng mga tao. Isa yan sa kanyang karma. Kasi wala na siyang ginawa kundi tumingin sa buhay ng iba at manggulo. We have the like in either way. Ibig sabihin lang nun, magkakaroon siya ng haters. Yung mga tao na used to like them will hate them. We also have this in either way. So, I'm sensing na yung buhay nila ay paikot-ikot at hindi sila makaalis sa same cycle unless they change. I feel like they are trapped in the same cycle. At saka yun nga mapapaaway sila lalo na't may narinig tayong tunog ng aso. So, you have the near in either way. Yun nga lalayo yung mga tao sa kanya, lalo na yung mga tao mabubuti sa kanyang buhay. At magkakaroon ng blockages with regards sa kanyang blessings. Na-sense ko rin na blockage with regards sa throat chakra, so I'm sensing na nakablock yung kanilang throat. And we also have this, so mag-ending din yung kanyang relationships. Kasi iwasan siya ng mga tao. At ganun din ang kanyang lover. I feel na their spell work will not work anymore. Maybe ito yung tao na naglagay na love spell sa kanyang sarili. At yung epekto nun definitely is magiging hate spell siya pagdating ng panahon. And it will fade. So yeah, with regards sa love life nila, mawawala yung kanilang love life. Kasi I really feel na hindi sila tumigil sa gawain nilang masama. So, tingnan pa natin kung ano pa yung kanyang karma. I feel na maraming aalis sa kanyang buhay. At puno siya ng kamalasan. Hindi lang sa career, kundi pati sa pag-ibig. Kung magka-negosyo siya, babagsak yung negosyo. So, anyway, ito yung cards natin. So, hindi nga siya mamahalin ng mga tao dahil siya ay gumagamit ng spells para magpabagsak ng mga tao, as you can see here. So, masyado rin siyang controlling, kaya hindi rin siya asenso. Kasi remember, if you're somebody that's prideful, yung karma niyan talaga ay kabagsakan with regards sa career. Kaya hindi siya na-promote, lagi siyang nawawalan ng trabaho. So, yung karma rin niya, hindi na
siya maging stable with regards sa pera. Kung sino man siya siguro ay lustay. Lagi siyang bili ng bili kasi kala niya magpapasaya yun sa kanya. So, yung karma rin niya guys, so yung mga tao din na sinungaling sa kanyang buhay at may darating na offer sa kanya na kala niya ay maganda, yung pala ay scam. At ito yung dahilan din kung bakit siya unstable with regards sa money kasi naloko siya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about this person's situation, and God bless all of you. Sa pumili ng Paradise card, ito niya reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I feel na sa masyadong mapagmataas. I feel na kung sino man ito mahilig siya mag-travel. Okay, gusto pa nila na isang shuffle. I'm sensing really Paradise card. At saka na-sense ko rin may pagka-happy-go-lucky sila. Ngayon, i-clarify natin. I feel na meron silang evil entity within, kaya rin siguro sila madalas mapaaway dahil sa ginagawa nilang kamalian. I feel kung sino man siya talagang control freak yung kanyang vibe. Baka siya ay boss or marami siyang kayamanan. At wala siya sa sarili is what I sense. So, ito na siguro yung napapansin mo na kakaiba siya mag-isip. Parang ba may topak na hindi mo maintindihan. Okay, so yun nga, mapapaaway siya dahil makakaroon ng ebidensya yung mga tao na may nagawa siyang mali. Okay, I feel na maiyak siya kasi yung mga tao against sa kanya at inaaway siya. So, anyway, sa panating card dito, so overload siya ng maraming bayarin kasi baka ito ngayong tao na mayaman at akala niya marami siyang kayamanan to the point na marami siyang mabayaran. At I feel na yung stress dito is baka maubos yung kanyang kayamanan dahil lustay siya ng lustay. Isa rin sa kanyang karma guys, okay? Baka kasi magkakaroon siya ng partner na gagamitin siya sa kayamanan. At dahil dito may stress siya, kasi manggagamit si partner at ginawa pa siyang stuck dahil sa baby na meron sila. And isa rin sa kanyang karma guys, mararanasan din niya na kontrolin ng mga tao. At I feel na malulungkot siya dahil dito kasi magkakaroon siya ng partner na makasarili at kagaya din niya na control freak. And I feel like with this one, parang kapareho nga niya yung kanyang partner. Mararanasan niya kung gaano kasama yung kanyang kaugalian kasi maybe di niya napapansin na ganito pala siya ka-toxic. So, ito yung mangyayari guys, isa rin sa kanyang karma ay bubulihin siya ng mga tao. At dahil dito, pipilitin niya yung sarili niya na mapag-isa kasi yung mga tao sa kanyang paligid ay binubuli siya. Isa rin sa kanyang karma kung dati ay mayaman siya, magkakaroon ng changes, maghihirap siya dahil sa napili niyang partner. Kala niya kasi mabuti itong taon na to, nagoyo siya dahil na biktima siya ng gayuma at dahil nakatagpo siya ng lover na gold digger, maghihirap siya, so you can see here. At prone din siya sa black magic kasi marami siya nakaaway.
I feel na dahil sa sama ng kanyang ugali. So, kung sakali man may mangungulam sa kanya, malakas ang epekto ng kulam. So, ito yung card natin. So, we have the Paradise card. It says your happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. So, ito yung tao na talagang I feel na malas sa pag-ibig. Ito yung tao na madalas in a relationship dahil akala niya yung love life yung magpapaligaya sa kanya. Pero isa sa malaki niyang kamalasan is with regards sa love life sa mga tao niya. Kasi ginagamit siya lagi ng tao niya with regards sa pera. Now, let's see kung anong pang meron. So, we have this chain. So, may stagnant yung kanyang buhay, yung kanyang career. So, we have the lie. So, mapapalibutan siya ng mga tao na liars, especially sa kanyang love life. We got the lose in either way. We also have the ending. So, magkakaroon ng ending with regards sa kanyang career. My dream come true in either way. So, I feel na ito yung tao na magulo yung isipan kasi madalas niyang mali dito is yung kanyang decision. So, when it comes sa love life, akala niya okay yung kanyang choice with regards sa love life. Yung pala ay hindi. Akala niya ganun din with regards sa work at saka sa mga kaibigan. At yung pala ay hindi mabuti yung kanyang circle at ganun din yung sa kanyang trabaho. Akala niya forever. Yun pala ay hindi. I feel na dati siguro yung kanyang buhay ay maganda. Dahil siguro sa kayamanan, lustay siya na lustay. Pero dahil din sa paglulustay niya, nagkaroon siya ng issue with regards sa pera. I feel na with regards sa bank account. So, baka marami siyang utang sa credit card. Okay, so yun nga, may expose siya. As you can see here, or malalaman niya yung katotohanan na yung partner niya, ginamit lang siya sa pera. So, gusto niyang umalis sa kanyang partnership dahil na-sense ko dito, masakit sa ulo yung energy. So, yun nga, problemado siya dahil sa kanyang karelasyon. So, remember, yung kanyang karelasyon is nagmi-mirror sa kanyang ugali. Kung siya ay lustay, ganun din yung kanyang partner, kaya magkakaroon siya ng issue with regards sa pera. Yung kanyang karma rin, may kita niya yung mga taong binibiktima niya na magkakaroon ng partner na kung sa may masaya sila sa kanilang partner, siya naman yung mamalasin. Sa love life, kasi yung kanyang lover, bilin ng gamit kasi kala niya, kasiyahan niya yung mga bagay-bagay. So, napapaligiran siya ng mga tao na hindi mabuti sa kanyang buhay, kaya ang buhay niya ay ang drama. As you can see here, isa rin yun sa dahilan kung bakit hindi siya balanse with regards sa kanyang buhay at pera. So, marami tayong nakikitang justice card dito. So, iba naman sa kanila guys, nagkakaroon sila ng mga kaso at dahil dyan, makukulong sila. Okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you. Sa pumili na hand of cards, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao dahil masyado silang controlling at manipulative. I feel na kung sino man sila guys, sila ay talagang black magic user. At masaklap nito guys, hindi marami nakakaalam nito. Actually, sumasakit yung aking right hand
Read your cards sa inyong reading. Ibig sabihin lang nun, meron kayong negative emotions sa kanya kasi baka na-discover mo na pinatrabaho ka niya or may ginawa siyang curse sa inyo. So, i-clarify natin yung cards. Did they forgive about the noise? So, baka sign niya na mapapaaway sila. Kasi may mga ebidensya against them. I feel na kung sino man ito guys, papanggap siya na spiritual worker. Kaya hindi agad mapapansin ng mga tao na siya ay masama. But yet, I'm sensing na bibigyan ni God ng clue yung mga tao na kung sino man ito masama siya. So, ito yung iyong card. So, yung kanyang karma. Definitely, may kita niya yung mga taong binibiktima niya na magiging successful. As we can see here. And I'm sensing with this one as well. So, I feel na hindi na mauto yung mga tao kasi I feel na God is giving them signs or warnings about whomever this is. I feel na kung sino man itong tinanong nyo, siya ay influencer at talagang pinipilit niya na ipakita na hindi siya masamang tao pero dahil sa pinapakita ng Diyos against this person, kaya magkakaroon ng clue yung mga tao na kung sino itong tinanong nyo ay masama at mangkukulam. Ngayon, I feel like we disconnected, so I'm sensing with this one na marami siyang biniktima na mga past na tao niya. And I'm sensing na yung mga tao na to na nabiktima niya, maybe sooner or later, they will speak out against this person kasi based naman sa inyong background kanina na may mga aso nagtatahulan. So, ibig sabihin ng nun, marami may kipag-away sa kanya. Yung malungkot dito guys, ginagamit niya yung work niya in order for them to have more influence and more money. At I'm sensing na naiiyak yung mga biniktima niya na dahil sa dami ng kanyang following, can be or naniniwala sa kanya, hirap sila na magsabi ng katotohanan na itong tao na to ay masama. Okay? So, yung kanyang karma, as you can see here, yun nga nang kukulam siya behind the scenes, pero with the justice being here, so magkakaroon ng hustisya yung mga taong na biktima niya. Kasi these people na nabiktima niya, they work in silence. And, let's see kung anong meron. So, anyway, isa rin sa kanyang karma, akala niya siguro balanse yung kanyang buhay, may blessing siya, minamahal siya ng mga tao dahil sa kanyang ginagawa. But this person, basically their life is like this, like their life is out of nowhere. Wala silang future, to be honest with you. At whatever that you're standing on is not a stable ground because the reason na may mga ebidensya against sa kanya. At dahil dito, mawawalan siya ng trabaho or kukonti na lang yung kanyang following kasi napapansin ng mga tao na hindi pala siya spiritual worker, kundi siya ay mangkukulam. Ngayon, let's see what else do we have here. So, yung karma niya, maghihirap nga siya, as you can see here. Kasi I feel na meron talaga siyang gift na pwede siya mag-influencer. But yet, binigyan to sa kanya ng Panginoon kasi akala ng Diyos na mayiging somebody na mag-work siya for God, pero yung nga naging masama siya, parang naman siya maging mabuti or gawin yung mission, kaya siya naging masama. So, dahil nag-sway ways siya, kaya sa ito yung mga blessing na yan, illusion na lang yan, kasi sooner or later, mawawala din tong lahat. I feel dahil sa mga ebidensya. So, I'm sensing na siya rin yung may dahilan kung bakit siya namamalas kasi baka madalas siyang nagwawaldas ang kanyang kayamanan.
At kasi akala niya forever na ganito yung nangyayari, na maganda yung kanyang buhay, maganda yung kita, lagi siya may following, and so on. Pero I feel na yung mga taong biniktima niya, they work behind the scenes. Maybe they're really spreading rumors against this person na siya ay mangkukulam. So you have the Hand of Cards. It says here, take a chance, risk, being strategic options at showing hand and gambling. So, ito yung nangyayari sa mga tao na kinulam niya, na they are actually planning something against this person. So, kaya mapapansin niya na kumukonti na yung kanyang views, papansin din niya na yung mga tao lumalayo sa kanya, konti na lang yung kita, and so on. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have the out in reverse. I feel na magiging outcast sila, guys, and we got the hate in either way. So, yun nga, kung dati nila like sila ng mga tao, i-hate sila sa future dahil sa mga nagsusulputa mga ebidensya against sa kanila. So, we got the apple of the eye. So, isa rin sa kanyang karma, guys, ay iiwasan siya ng mga tao dahil siya ay nagsisinungaling. 22. We also got the kind in reverse. So, anyway, I'm sensing here na yun nga, dahil sa hindi siya mabuting tao, kaya siya iniiwasan ng mga tao. So, forget this in either way. I feel na this person really forget where the blessings came from. Kasi as I told you before, binigyan sa kanya yung ganitong mga blessings na with regards sa kanyang talent, pero yun nga lang, hindi na siya nag-work for God. This person changed and worked for evil. This person forget God. So what will happen here is yung mga blessings niya ay nawala. See? And this person can't see things clearly. Isa rin yun sa kanyang karma na may blockage siya with regards sa kanyang intuition. So you also have the camera in either way. So I'm sensing that this person could be thinking na wala namang ebidensya against him or her, pero magkakaroon ng ebidensya against sa kanya, whether they like it or not. So anyway, tingnan natin kung ano pa yung kanyang karma. I really feel na meron siyang toxic vibe. I feel na mahulaan talaga ng mga tao na siya'y mangkukulam. Di niya yung may tatago pa. Okay? So, anyway, yung kanyang karma, yun nga, iwasan siya ng mga tao. At dahil dito, hindi naangat kung ano yung kanyang following. As you can see here, kasi nalinawagan na yung mga tao against him or her. Kaya yun nga, nawala na yung opportunity niya. Tsaka naka-block din si blessings. As you can see here. Kasi I feel na kahit yung Panginoon nalungkot sa kanya, dahil nga pinagkalooban siya ng blessings, pero ginamit niya sa masama yung kanyang blessing. Isa rin sa kanyang karma, kala niya marami siyang kayamanan o forever siyang magkakaroon ng ganitong buhay, pero yung karma niya is that ito lang ay illusion. As you can see here. Isa rin sa kanyang karma, guys, magkakaroon siya ng partner dahil gagayumahin siya ng taong yun. So, kahit yung kanyang lover ay lie din, akala niya may nararamdaman siya sa kanyang partner, yun lang pala ay gayuma or spell work against him or her. So anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa pumili ng healing heart, ito yung reading. I feel na this is with regards sa kamag-anak. And I'm sensing na mawawalan siya ng trabaho dahil masyado siya mapagmataas.
At puno siya ng problema dahil sa kanyang bayarin, dahil I feel na biglaan yung pagkawala ng kanyang work. Hindi niya to ine-expect. At di rin niya alam kung paano niya babayaran yung kanyang utang I feel na sa bangko. So siguro kung sino man siya, mahilig siyang gumamit ng credit card. Or pwede rin mahilig siyang mangutang kung magpa-purchase siya ng mga bagay-bagay. So anyway, clarify natin yung cards or pwede meron siyang binabayaran ng hulugan pero hindi na niya yung mababayaran pa. I feel na dahil mataas yung kanyang pride. At saka na-sense ko rin meron siyang evil entity within. That's why this person actually did what they did. I feel na kaya siya maalis sa kanyang trabaho kasi maraming magreklamo against this person's attitude. I feel na yung mga employees yung magreklamo sa kanya. At saka dahil masyado rin siya mapagmataas, nasense ko naguguluhan din siya sa pag-ibig. At lagi siya minamalas dun sa part na yun. So anyway, ito yung kanyang karma. Mapapaaway sa kanya yung mga tao. Kasi I feel na with this hesitation being here. So, I really feel na yung mga tao talaga mapapaisip dahil sa kanyang ugali. Okay? At I really feel na hindi talaga okay sa work. Kasi yun nga mataas ang kanyang pride dahil sa work niya at saka dahil sa tumaas ang kanyang pride kaya siya napapaaway as you can see here. At yung mga tao biglang magugulat na lang about sa kanya. Ito rin yung dahilan kung bakit lalayuan siya ng mga tao na mabuti sa kanyang buhay. Ganon din yung mabuti na lover. Isa sa kanyang karma guys, yun nga. I feel na pinagkalooban siya ng Diyos, hindi para magmayabang, kundi para sana maging inspiration. So, I feel na yung calling nila actually is paano tuturuan nila yung mga tao kung paano umasenso kagaya nila. Pero, you know, yung hindi mabuti yung ginawa is that yung mga tao na kagaya din niya na umasenso sa buhay, pinagseselosan niya. Hindi siya supportive sa mga tao. Meron siyang crab mentality attitude. So, ito rin siguro napapansin ng mga tao sa kanyang pag-uugali. Nakakaiba talaga. Kasi na-sense ko na meron siyang evil entity within. That's why they act a certain way. At saka nilamon na siya ng pride at masyado siyang confident. Kaya nangyari dito, iniwan siya ng mga tao dahil ayaw na makinig sa kanya dahil nasobrahan siya ng hangin. Okay, so anyway, I'm sensing here na marami siyang kinatatakutan. Ayaw niya kasi nalalayuan siya ng mga tao at ayaw din niya mawalan ng work. So, yung mga kanyang kinakatakutan na yan, I'm sensing na ito yung mangyayari sa kanya na biglaan siya mawawalan ng swerte. At ganun din ang mga tao nagmamahal sa kanya dahil sumobra na siya na yaman. At I feel na dahil sa mga kayamanan niya, dahil sa na-reach niya yung goals and dreams niya, kaya naging ganito yung kanyang ugali, lumaki yung kanyang ulo. So, dahil naging ganito siya, umalis yung mga tao sa kanyang buhay at ganun din yung mga blessings kagaya ng pera o kaya ng career. So we have healing heart here. It says here healing from heartbreak, freedom from toxic relationship, and addiction. So isa rin sa kanyang karma guys, baka malulung siya sa addiction. Prone siya doon kasi as you can see with the energy here, meron siyang evil entity within. So di malayong ma-influensyahan siya ng evil entity na yan to be in this addiction. Isa rin sa kanyang karma ay heartbreak dahil lalayuan siya ng mga tao at ganun din yung kanyang lover dahil sa masama niyang ugali. Okay? Anyway, at saka yun nga, mawawalan din siya ng trabaho kasi aalis siya. Alisin siya ng kanyang boss kasi siya ay toxic. Hindi siya mabuting tao. So, we have the karmic. So,
karma in reverse. Kala ko karmic, really forgive. So, we also have this one. So, anyway, yung karma niya, yun nga aalis yung mga tao sa kanyang buhay. At I feel na maiiyak siya dahil doon. Kasi hindi siya nagbabago is what I sense. So, we have the music in either way. And we also got this one. So, if kada aalis yung mga tao or magko-comment ang negative about him or her, masyado siyang maapektuhan nun. Kasi ito yung tao na sobrang pride. Kapag sinabihan mo siya ng negative, parang hindi niya talagang kayang i-take in yun. O kaya lalabanan ka niya, kasi papansin mo mapapaaway siya. Okay, so, isa yun sa kanyang karma. Na dahil nga sa napagsabihan siya, mapapaaway siya sa work. So, yun ang mangyayari. So, baka dahil sa away, kaya siya matatanggal sa work. So, this person could have an easy life before, pero magiging hard na yung kanyang life. Dahil matatanggal siya sa trabaho. So, truth is in reverse. Ibig sabihin lang nun na maraming lies na nakaspread at saka kaya hindi siya makita clearly about kung ano nangyayari sa situation kasi yun yung kinokontrol siya ng evil entity at the same time may mga tao nagsisinungaling sa kanyang buhay. So we got the warm in either way. And we also got the calm here. So, yung energy niya is more likely lagi napapaaway or laging talagang moody yung kanyang mood. So, ito rin yung dahilan kung ba't siya nawawala ng trabaho. So, lustay rin siya sa pera kasi kala niya forever yung trabaho. Yun pala ay hindi. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, I'm sensing with this energy talaga, guys. Siya rin yung gumagawa na sarili niyang karma. I feel na dahil sa masama niyang ugali, toxic vibration is what I sense. Walang tumatagal sa kanya. Dahil masama siyang tao at naguguluhan sa kanya before yung mga tao kasi I really feel na gusto niya talaga siyang iwanan ng iba, yun nga lang nagdadalawang isip. Pero dahil sa patuloy siya nagpapakita ng red flags, kaya mangyari niya is iiwasan na siya talaga totally ng mga tao. Ganon din sa work. So, with the justice being here, so ito yung akala niya na talagang balance yung kanyang buhay, pero darating ang panahon na mawawalan siya ng blessings na ito, as you can see here. Isa rin sa kanyang karma, guys, ay hindi niya makita clearly yung blessings at saka sa hindi. I feel na yun nga, mamalasin siya sa career, hindi siya asenso with regards to it. So, ito yung tao na mag-i-stick sa maling trabaho, kaya makakaiwas siya sa mga blessings. As you can see here. So, mawawalan siya ng control kasi first of all, matatanggal siya sa work dahil I feel na siya yung cause sa mga drama sa buhay ng mga tao at kanon din sa workplace. So, kaya tanggal siya sa work. Yung karma rin niya, guys, maraming magsasabi na negative about him or her. I feel na yung mga tao magsasabi lang na negative is yung mga tao na may concern sa kanya at nakapansin na masama niyang ugali kaya siya pinagsabihan. Pero I feel na hindi nila tatanggapin yun kasi mataas yung kanilang pride. Arrogante silang tao. So, yung mangyayari is, yung mga taong mabubuti sa kanilang buhay, nihintay niya, pero yung pala nagkaroon ng changes, which means, yung mga taong yan nag-alisan sa kanyang buhay kasi masama yung kanyang pag-uugali. At saka siya'y napaka-toxic. Isa sa kanyang karma, kung ano man ang kinatatayuan niya, ay mawawala yan dahil tumaas ang kanyang pride. Naging arrogante siya, guys. And I feel na yung karma niya, mawawala yung kanyang love life dahil ang toxic ng kanyang energy. Okay? I feel na yung mga tao din sa kanyang paligid, hindi lang love life. Okay? So, maiging mag-isa sila sa buhay kasi ayaw tumagal ng tao sa kanya. So, that's it, guys, with your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you.